At forward number 27, Clarence Alcaraz. Other forward number 57, Chester Kongson. And at center number 4, Andre Zeta. The head coach is Jesse Garnica, assisted by Moy Fernandez, and team manager Kim Hontonte, team owner Iris Chua. Officiating this ball game, Andrew Borgan, Carlos Sebastian, and Eric Demapanag. Junior MPBL Executive Director, Mr. J.R. Navarro. Junior MPBL Commissioner, Mr. Keith Picasso. Donahid bola ng Pinoy, the official ball of the Junior MPBL team starters para sa Mandaluyong: Claude Hondante, Julian Villano, Chester Kongzon, Clarence Alcaraz, and Andre Zeta. Para naman sa Cavite, Zeke De Vera, Enzo Gallardo, Luigi Lopez, Jaden Abubo, and Rich Fernandez. Once again, this is the second game of 8 ng ating Saturday game day dito sa Antipolo Sports Hub for our Manny Pacquiao's Junior MPBL Season 3, ang liga ng bawat batang Pilipino. Charles Bechong, Arjan De La Cruz, and Danea Mada at courtside. Arjan, kung kanina ang Mandaluyong ay kokonti sila, ngayon naman ang Cavite ang nasa posisyon na yon. Lilima lang sila ngayong araw na to. Mate-testing talaga yung kanilang kondisyon dito sa laro na to kasi 5 wala talagang pamalit itong Cavite City dito, pero easy basket kaagad doon para sa Cavite City, Charles. 2-0. Alcaraz with the cut, the floater, can't get it to go. Offensive board. They go Alcaraz once again. 9 seconds to shoot. Kongzon. That won't work. De Vera grabs the board. Lopez. The fake, the step through, the shot won't work. And a turnover for Mandaluyong. Balik dito sa Cavite ang bola. Papansinin mo, pangalawang possession pa lang kanina ng Cavite City, binabagalan nila yung laro, Charles. So siguro nasa game plan ni Coach Potit ito na bagalan yung laro dahil nga konti lang sila at bagalan yung pacing ng kanilang game plan dito. Siyempre para hindi agad maubos yung laman ng tangke itong mga players ng Cavite. Bigat-bigat to, 40 minutos kayo maglalaro. Nasubukan mo na ba yun? 40 minutes na maglaro? Oo, nasubukan ko na yan, Charles. At mahirap. Nasubukan ko yun, meron pa kaming oxygen. Kumbaga may tulong eh. Oo, pero itong mga batang to, matetesting talaga. And hindi lang sa hindi lang yung fatigue level ng kanilang kondisyon yung titignan natin dito. Kung paano din nila i-manage yung kanilang foul all throughout the game, Charles. Dahil, yun nga, may isa na kaagad na foul itong Cavite City. Here comes the big boy Lopez. Can't get it to go. Offensive board. The stick back and it's in. Plus the foul. It's Rich Fernandez. Hindi tayo masyadong mahihirapan sa mga pangalan ng players para sa Cavite. Dahil kung sino yung nagsimula, yun din ang magtatapos. Rich Fernandez so far averaging 3 points, 3 rebounds for Coach Putit De Vera. Ayun, pangalawang foul na ng Cavite, so that is not a good sign for them. Yung depensa nila hindi pa gumagana. 12 seconds on the shot clock. Hindi pa rin makaka-convert at hindi pa rin makakaupo ang mga nasa bench ng Mandaluyong. Ginagawa niyo rin ba yan sa San Sebastian before? Yung pag hindi pa nakakascore yung team niyo, di pa muna upo yung mga kakampi niyo sa bench? Actually, hindi sa San Sebastian ko na-try yan eh. Nung nasa NU pa ako. Okay. Bulldogs, nung nasa Bulldogs pa ako, ginagawa namin yan. Parang parusa. Kumbaga parusa yan sa inyo. Kung ayaw nyo sumut, sige, yan. Tayo lang yung mga teammates nyo. Kanino yan? Kay Coach Jeff Napa? Oo, kay Coach Jeff Napa. Coach Jeff.
comes the gather. Huli yan. Kanya pa din. And that one is in. Jaden Abubo. Not giving up on the play. Kahit nabutata ka, kukunin mo pa rin yung bola. Susubukan mo pa rin maka-attempt. Ito finally, Villano. Makakaupo na. Itong bench ng Mandaluyong. Julian Villano. Ganda nung drive niya doon. Lefty drive. Lefty layup para sa kanya doon. Basket na nga itong Mandaluyong. 6:07 remaining here in the first quarter. Goes inside. It's Fernandez. Sasablay. Andre Zeta hindi makukuha yung bola. Nakuha naman ang kakampi niya in transition are the red shirts. Zeta has it on top of the key. Agaw ni Jaden Abubo. Sinubukan niya ibaba yung bola pero naagawan siya dito. Stops, pops, couldn't score. Itong si Hondante. Still is our score. Villano na naman, going all the way. Julian Villano showing us the speed na meron siya. Ginamit niya yung speed na yun para makalayup ka agad doon. Kontra dito sa depensa ng Cavite City. On the shot clock para dito sa Cavite City MTJH. And that short jumper is good for Eugene Lopez. Luigi Lopez, yung shot fake, one dribble pull up yung mga basic move. Pero gamit na gamit sa ating laro. Andre Zeta, top of the key, 3. That one is good. Trickles in. Gandang start din para dito kay Andre. Returning player yan from Season 2. Paglaro na siya, I believe, for Davao. Ngayon naman for Mandaluyong Junior, Michael Smith. Alcaraz going inside, drops it off. Andre Zeta, 5 straight points. Nakakuha niya na yung rhythm ng kanyang opensa dito sa ating laro. Jaden Abubo. Naagawan ni Villano. Red shirts are ahead. And Julian Villano takes the lead para dito sa Mandaluyong Junior, Michael Smith. 3:38 remaining here in quarter number 1. 11-10 is the score. Let's see this again. Defense to offense. Pero ito muna. That short jumper by Luigi Lopez. Timeout, Coach Putit. Now at Antipolo Sports Hub for the 16-under match of Team Cavite MTJH Basketball Academy and Mandaluyong Junior, Michael Smith. Nung nakausap ko nga si Coach Putit from Team Cavite, kanina nasabi niya sa akin na pinaprioritize na talaga ang character ng bawat player. Hindi nagmamatter kung napakagaling niya at hindi siya mabait. Mas nagmamatter sa kanila yung personal development and sa ugali ng isang player. Similar naman siya sa sinabi sa akin ni Coach Jesse from Team Mandaluyong na very, very strict sila sa attitude and sa disiplina. Kudos to both coaches for prioritizing the good conduct of both teams and their players. Back to you guys. Thanks so much, Danae. Hindi lang naman din yung skills yung tinitignan ng coaches pagdating sa basketball, kundi yung attitude mo, yung karakter mo, paano ka mag-respond sa mga situation. Again,
yung skills, kumbaga hindi lang yun yung main factor kung bakit gusto ka ng coach. Minsan yung attitude din talaga. Exactly talaga. Malaking factor yung attitude mo kasi. Siyempre, yun yung magiging susi. Isa sa mga magiging susi mo sa iyong career. Dahil, kapag maganda yung attitude mo, marami magkakagusto na coaches sa'yo. Mas maraming team at opportunities na mabibigay sa'yo. Kasi kung magaling ka nga, pero hindi ganun kaganda yung attitude mo, may attitude problem ka, aayawan ka eh. Oo. Baka hindi mag-translate or hindi mag-boom yung career mo. Oo. As Jaden Abubo knocks down that three-pointer, tying the game 13 apiece. Grabe rin to si Jaden Abubo, no? Despite na siya yung isa sa mga pinakamalaki dito sa Cavite City, the 3-point shot na meron siya. And speaking of 3-point shot, Chris Alcaraz, binawi agad. Chris Alcaraz. Napapansin mo, parehas matangkad yung tumira ng 3 points na yun. Yun na nga yung yung pinag-uusapan din natin kanina ng first game, Charles, yung evolution ng ating basketball na kapag big man ka, hindi lang pwedeng nasa ilalim ka lang. Nagpapakita rin ng range ng mga big man natin dito sa ating may lisensya na, no? Na Oo. tumira, hindi na lang yung nasa shaded lane ka palagi or nasa 15 foot distance ka, 15 feet distance away from the ring. Mga back to the basket move, no? Hindi na ganun eh. Baga, meron pa rin naman, pero nag-improve na rin talaga yung game natin. Chris Alcaraz knocks down his second three-pointer. Chris Alcaraz. Talagang nagpapakita sa ating laro. Enzo Gallardo. Good on that short distance shot as Villano will miss. Great defense by the white shirts. Luigi Lopez. Now they go Abubo. De Vera fading away. Pwede pala yun. Fade away na floater. It's to create a bit of separation naman. Baga, yung mga players natin ngayon, finding ways to be more creative on their shot. And it's very rare to see na merong gano'n, no? Pagka spin move mo, step back, floater. Pag shumot, gano'n naman talaga eh. Pagka shumot, good shot. Pagka mintes, bad shot. Gano'n naman talaga yung basketball natin. Resulta talaga, results-based. Resulta talaga. Minsan ayaw ng coach mo yung tira mo, yung shot selection mo, pero pag sumot yan, mapapailing na lang. Mapapailing na lang talaga. As we head into this timeout, 49.4 seconds remaining here in the first 10 minutes of action. 21-17 lamang ang Mandaluyong Junior Microsmith. Cavite City, MTJH basketball trailing by 4 right now, 21-17. Paano nila susolusyonan itong sitwasyon nila ngayon, being undermanned. Ngayon, nakakasabay sila. Minsan, nakakakuha pa ng kalamangan, ganda ng simula nila. Pero paano yung remaining quarters? Hindi lang naman 10 minuto tayo maglalaro. As Andre Zeta knocks down that three-pointer. Mainit talaga si Andre dito sa first quarter. Zig De Vera, great cut to the basket. Na-rewardan din siya doon.
And you have to give credit dito sa Cavite City. Yung execution nila, napaka-precise, napakaganda ng mga pasahan nila. Eto naman, Julian Villano. Always downhill, always on the move, always aggressive. Kaya ganito ang lamang ng Mandaluyong Junior Marcus Smith at the end of the first quarter, 25-19. Tignan natin ang ating Chef's Magic first quarter highlights. Mandaluyong waxing out on their outside shot, and syempre ang sunod-sunod na basket mula dito kay Andre at Julian, yon ang nagbigay kaalamangan para dito sa Mandaluyong. At ito naman Cavite City still looking sa kanilang magandang opensiba para sa second quarter. Lamang dito ang Mandaluyong. 25-19, Mandaluyong Junior Marcus Smith. From tip-off to the final buzzer, every moment counts, and so does every meal. Whether you're celebrating a win or just enjoying the game, Chef's Magic Condiments brings the flavor that makes every bite unforgettable. Chef's Magic, make every meal a magic moment. 25-19 is the score at the end of the first 10 minutes of action. Dito po, buhat sa Antipolo Sports Hub, Charles Beichong, Arjan De La Cruz, and Danea Amada at courtside. And Arjan, etong sitwasyon ngayon ng Cavite, so far nakakasabay pa rin naman sila kahit papaano despite being outnumbered at kulang sa materyales, sa tao ngayong laro na to. Kaya nga, no, kahit kulang sila, lumalaban pa rin kanilang team. Yun nga, pilit pa rin talaga nilang, ayaw nila magpalayo dito sa Mandaluyong para hanggang dulo, nandyan pa rin yung laro para sa kanila. Abot kamay pa rin nila. Andre Zeta, the crossover. And an offensive foul is going to be called on Andre. And the player is down right now. I believe that's Gallardo holding on to the back of his head. Ang sakit naman yan. Parang naumpog yata siya nung nasagasaan siya ni Andre Zeta. Masakit dyan. 5 na lang yung players ng May dumating na isa. Oh, may dumating na. Oh. That's good for them. No, meron tayong makikita ng extra white shirt doon sa kanilang bench. Pero as you see this replay, ay, tumama sa tuhod ng kakampi niya. So, aksidente ang nangyari dito, and just hope na nothing serious para dito kay Enzo Gallardo. The play is still under review. Tingnan natin kung mag-stay ba doon sa call o maiaakyat. Pero it's still just an offensive foul signaled by our referees. It's just an unfortunate incident para kay Enzo Gallardo. So mandatory substitution para kay Enzo. Buti na lang may dumating. And that is Andrew Sanchez. Just in time. Oh. Just in time for Cavite City na magkaroon ng substitution. Hindi, magiging forfeited. 4. No, hindi, 4. Pero ang alam ko, Charles, hanggat may nag-i-inbound, pwede. Ang alam ko pala, hindi pwede magsimula na 4 ng 4, yes. Pero pwede kayo maubos. Yes, oo. Hanggang 2 players. Pero pag isa ka na lang, wala na. And I think the last time na nangyari yun, napatigil ka dun, Arjan. Pero I think the last time na nangyari yung ganon, Charles, sa big leagues natin sa International League, yung Philippines versus Australia noong 2019.
Si Master Amer na lang yung natira. Yung naubos yung players ng Gilas. Del Rosario missing on that three-pointer. 27-21. Andrew Sanchez, kapapasok lang at kadarating lang. Jaden Abubo, left corner 3, offensive board. Rich Fernandez, the spin, the pivot, fouled. Counted. Rich Fernandez. Grabe yung speed move eh. Mabagal pero malakas. Power na power. Power his way through. That defender. Din eh. Oo. Pagpihit niyan talagang basket na yung kasunod eh. Hindi nga lang niya mako-convert ang 3-point play. Late violation. Substitution. 27-23. Still within striking distance. Hindi po 0 yung score ng Cavite at 23 points kontra 27 para sa Mandaluyong. Three-pointers, kasablay dito si Julian Villano. May agaw naman si Del Rosario and he lays it up and in. Hello po sa ating mga manonood on Facebook and on YouTube. Anong Junior MPBL ang pinapanood nyo? Yung bang nandito sa Antipolo o yung nandun sa Las Piñas? Pero kahit na ano pa yan, we're happy to be with you. .56 remaining. Julian Villano will miss. Second effort is good for Benzalida. Buenzalida. Yeah, that's right. Bagong pasok para dito sa Mandaluyong. Nagpapakita agad. Jaden Abubo. Napayungan ng tatlong nakapula. There's Julian Villano against Zeke De Vera. Kicks it out. Biglang tuminim dun sa paligid ni Villano. Dalawang nakaputing matangkad. Gandang transition defense coming from Cavite City. 7 to shoot for the guys in red. And that one is good. Julian Villano. Julian Villano doing the damage para dito sa Cavite City. And Charles, no, napakasakit nun. Dumipensa ka ng 23 seconds. Napakagandang depensa mo in 23 seconds. Biglang makakashoot sa shot lockdown. Ang sakit nun at nakakapagod yun para sa kanilang kupunan. Frustrating yun eh, tsaka deflating. Playing good defense the entirety of the shot clock. Sabay makakascore lang o mapipituhan kayo ng foul. Ito, may kwento daw ang ating courtside reporter, Danae Amada. As per Coach Jesse of Team Mandaluyong Junior Micah Smith, their team has it in them na makipagsabayan with other teams only if they are consistently complete on training days, in which mahirap talaga since maraming prior commitments ang players sa school. Coach Jesse is also hoping na makasunod na sa sistema lahat ng mga bagong salang para makabounce back sila given their previous loss to Rizal. Back to you guys. Thanks so much, Danae. And again, almost every coach's problem, no? Etong mga commitments ng players sa kanilang mga respective schools. Dahil siyempre, estudyante pa rin itong mga to before they became an athlete. But let's see this again, that three-pointer. Napatawag ng timeout si Coach Potit De Vera. 37-23, 5:24 remaining here in the first half.
5:23 remaining, 37-23, unti-unti nang lumalaki etong kalamangan ng Mandaluyong kontra dito sa Cavite. Arjan, ay, nakikita na natin yung situation ng Cavite being undermanned, taking its toll on them early here in this ball game. Second quarter pa lang nakikita na natin. Exactly, lalo-lalo na fresh legs yung pumasok dito sa Mandaluyong. And James Alcaraz waxing at mainit na mainit pa rin dito, Charles. Pang-apat na 3 points niya na dito sa ating laro. Agad namang binawi ni Jaden Abubo, forcing his way inside. 3-point play, the old-fashioned way. See this again, pound for pound fitness, foul counted play of the quarter. Merong teorya yan, Arjan. Kapag nakashoot ka, ang laki ng tendency na ikaw yung fa-foul dun sa kabila. Napapansin mo rin ba yun? Oo naman, syempre, Charles, as a player, parang gigil ka din. Yung adrenaline mo, hype ka galing akong shoot, nakakadepensa ako. Pero yun pala, yung sobrang, sabi ko nga, lahat ng sobra masama. Kaya yung sobrang agresibo ka masama din. Jeremy Del Rosario on the other side, good on that mid-range jumper. De Vera wide open from deep and he knocks it down. Kailangan a much needed 3 para dito sa Cavite City. Vic De Vera. Julian Villano na naman para sa Mandaluyong. Lahat ng mahihirap na tira para kay Julian Villano. Galing no? May drive, may pull-up jumper, mid-range shot. Mga ganyan, maalala mo si si SGA. Arjan de la Cruz. Wag na yun si Arjan. Buenzalida against a much taller Jaden Abubo. Dito naman mahihirapan yung Mandaluyong, yung salaksak nila, the penetration, dahil ang tatangkad netong mga players ng Cavite as Jaden Abubo will miss from beyond the arc. Maganda naman yung mga looks nila. Di naman nila pinipilit ang kanilang mga tira, and kailangan lang talaga nila ma-convert. Kasi sayang sayang yung mga opportunities na meron sila para maibaba yung kalamangan itong Mandaluyong. 2 minutes and 58 seconds remaining here in the second period. Tingnan natin ulit etong 3-pointer ni Zeke De Vera, the big boy, with his shooting skills outside. 44-33 timeout. Mandaluyong Junior Microsmith. Under 3 minutes remaining here in the first half. 14 points ang abante nitong Mandaluyong Junior Microsmith. Naku! Naitapon yung bola. Backcourt violation. So, golden opportunity for Mandaluyong to slowly come back into this game and make this thing an interesting one. Mako-consider mo na mortal sin yun na coming from a timeout, magte-turnover kayo. Masakit yon for their coaches. Yun yung mga sitwasyon na mapapasigaw yung coaches. So, may masasabing hindi maganda. And the counter turnover there. May chance sila na magawa yung yung drenowing na play ng kanilang coach. Villano has it. It's a
a much taller De Vera. Villano kicks it out, three-pointer. Nothing there. Offensive board, Andre Zeta. Great defense by Rich Fernandez and Zig De Vera. Imbitahan po namin kayo na manood dito sa Antipolo Sports Hub. Napakalapit lang, hindi naman masyadong traffic. Madaming parking, maaliwalas, presko. Julian Villano na naman with the 17th point, extending the lead to 16. Talaga na may hirap na tira ginawa na neto ni Julian Villano. How can you stop this man? Not the tallest player on the court, pero kita mo naman yung average niya, 25 points per ball game. Mahirap yan ha, yung 25 points na yan. Napakahirap niyan. And nakikita naman natin, mahirap na mga tira ang kanyang pinapakita dito sa ating laro. A minute and 17 seconds remaining. Nothing on that three-pointer para kay Hondante. Jaden Abubo goes baseline. Jaden Abubo imposing his will inside. Flex those muscles. Parang nakikita ko doon yung Charles Bate yung nagalawan. Yung cooking na yung tinatawag dyan. Jaden Abubo, napakalakas ng katawan, ang tangkad, may shooting sa labas, kompleto na player. Complete player. Tapos ang maganda pa dito, wala pa yung 16 years old or 16 years old at the most. Grabe, no? Yung ceiling niya, napakataas. Less than 30 seconds remaining. Zeta sets the pick. Oops! Napasobra. That's si Deano, rather. Minsan talaga, kaya, doon papasok yung mga tinuturo ng mga coaches na yung importansya ng jump stop. Kasi kapag nag-1-2 ka, tendency niya nalulunod eh. Kapag minsan wala ka ng tira, hindi mo na alam kung ano yung pwede mong magawa. 5 seconds remaining. Kongzon. 1 second remaining. Hindi makaka-convert doon ang Mandaluyong Junior Microsmith, at dyan na magtatapos ang ating unang dalawang yugto dito sa ating pangalawang laro ngayong araw na ito. Tignan natin yung ating Chef's Magic second quarter highlights. Mandaluyong lamang pa rin dito kontra sa Cavite City. Itong Mandaluyong, Julian Villano, James Alcaraz doing damage dito sa ating laro. And tignan natin itong Cavite City, si Coach Putit De Vera, kung ano ang magiging adjustment coming into the third quarter. 46-34, still within reach. Just a 12-point lead para dito sa Mandaluyong Junior Microsmith. Babalik po kami.
Now it's time for our fan of the game. We've spotted someone in the crowd who's been cheering non-stop, full of energy, and bringing all the good vibes here in this game. And you know what they say? The coolest fan deserves the coolest iced tea. Congratulations to our fan of the game. You're getting a refreshing treat from True Tea Iced Tea, and no sugar added iced tea. Stay cool with True Tea Iced Tea. The goodness of iced tea without the sugar. 46-34 is our score at the end of the first 2 quarters. Still live here inside Antipolo Sports Hub. Tignan natin, Arjan, yung mga naging highlights and yung numbers after the first 20 minutes of action. Ganda ang pinakita talaga dito ng Mandaluyong, pero Cavite City still lumalaban. And as we see the halftime statistics natin, look at the field goal disparity na itong dalawang team na to. Mandaluyong Junior Microsmith shooting very well on the field, having 54%. Kontra dito sa 42% ng Cavite City. At sa 3-point shots naman, itong si Alcaraz at Zeta doing damage sa kanilang 3-point shot. And dito naman sa Cavite City, decent ang kanilang shooting sa 3 beyond the arc. And dito naman sa rebounding aspect natin, Mandaluyong lamang dito sa rebounding ng 4 kontra Cavite City. At sa assist naman, lamang ang Cavite City. Maraming score sa kanila galing sa assist. At sa turnovers naman, dikit na dikit. 8-6 lamang doon ang Cavite City. And so far, no, ang Mandaluyong Junior Microsmith, despite them being, somehow undersized kumpara dito sa Cavite, dahil lang tatangkad nito mga bataan ni Coach Putit de Vera. Andre Zeta on your screen, so far one of the leading scorers din ng Cavite with 7 points. Pero pinangunahan yan neto ni Julian Villano with 17, as well as James Alcaraz with 14. So yung mga Mandaluyong Junior Microsmith, hindi nawawalan ng, or hindi na panghihinaan ng loob kahit na mas maliliit sila ng bahagya kontra dito sa Cavite. Lamang pa nga sila ng 12 puntos. 16 tsaka 18, sir. Hindi man sila yung pinakamalaki. Yung puso naman daw nila yung malaki. Parang hindi pa nakabalik itong si Enzo Gallardo, no? Baka may update tayo mamaya from Danay kung ano na ba ang sitwasyon ito ni Enzo Gallardo. Meantime, Rich Fernandez. Ganda nung skill niya doon sa ilalim. Challenging the defense of Andre Zeta. Anong sapatos yan, Arjan? Parang ano siya parang ka-level siya nung serious player only. Oo. Ando doon na tier. Ganda rin, no? Natin, ganda ng design. Alam mo, marami na rin talagang mga shoes ngayon na outside the main brands. So, Adidas. Marami na rin magagandang brands. Competitive na rin, no? Oo. Serious player only. Yung Leaning. Oo. Peak. Anta. Oo. Ano ba gamit mo sapatos pagka ikaw naglalaro? Actually, for sure madami. Hindi naman. Pero actually, naging favorite, yung all-time favorite ko talaga na shoes is yung Dame. Dame 1 and 2. Ang kompleto ko nun Yung sinundan ko talaga yung Dame 1, 2, 3, 4. Sinundan ko talaga yun. Naging paborito ko talaga yung shoes na yun. Meron bang naka-Dame dito? Parang wala na. Hindi, meron. Meron ba? Si Alcaraz, naka-Damian tama, Damian yan, di ba? Or D-Rose. D-Rose yata. Parang D-Rose, oo. D-Rose. So, napakasarap din sa paa nun. Magaan. Oo. D0. Oo. 46-35. 8:45 remaining here in quarter number 3. Mawala sa kanila yung bola. Hondante. Now to Alcaraz. Puts it up. Can't put it in. Offensive board para sa Mandaluyong. Great pivot. The step through, no. But he gets his own miss. So,
Grabe. Carmelo Anthony Lawas. Sino kaya ang idol ng AirPods nito ni Carmelo Anthony Lawas? Hindi siguro si Melo. Hindi siguro si Melo, no? Sa mga ano, no? Yung mga purest scorer na napanood natin sa ating NBA. Maganda yung mga ganyang pangalan. Ano? Alam mo agad kung sino yung idol ng tatay. Kilala natin. Steve Nash Enriquez. Yan, oo. LeBron James Daep. Eto ngayon, Carmelo Anthony Lawas. Kompleto Oo. pa, no? And mapapansin mo rin, no, sa mga players natin dito, lalo na sa mga pocket leagues natin, ano, Charles. Yung mga pangalan, Kyrie, Oo. Kobe Bryant, Clay, yung mga pangalan, Steph, and look at that. A nice pass there. Pagka tinanong mo nga yung mga nasa pocket league natin, by the way, magsisimula na po ngayong September, abangan nyo rin po yan. Pag tinanong mo yung mga bata, kasing edad natin, pwedeng LeBron, Kobe, yung idol Carmelo Anthony, pero sila ang idol na ngayon. Pag tinanong mo yung mga nasa 13 and under, Tyrese Haliburton na, SGA, so makikita mo yung ibang era na. Oh, iba na talaga, iba na talaga. Mga Durant pa sa atin, no? Durant. May Kyrie. Steph Curry pa sa kanila kahit papano, pero more on Tyrese, SGA, Luka na yung idol nila. Oo. We have another report from Danae Yamada. Go, Danae. Nakausap ko kanina si Coach Putit from Team Cavite. He stated that how the players obey, listen, and understand reflects on their gameplay and define their much-needed personal development in order to be a player with both the skill and the discipline. Once again, highlighting kung gaano ka-importante ang mentality and personality in every match they have. Back to you, gentlemen. Thanks so much, Miss Danae, for Coach Putit, no? That's true at some point kasi basketball is just, you know, about mental as it gets. No? Hindi lang naman puro physical yung aspeto na kailangan mo sa basketball. Importante din yung mental aspect ng basketball. Kailangan talaga. Yung mental toughness na sinasabi nga ni Coach Putit, yun yung nire-ready niya para dito sa mga players na to. Dahil nga yung basketball, it's a war zone, Charles. Kaya hindi pwedeng palambot-lambot dito. Hindi pwedeng mahina ang loob. Balat sibuyas. Oo, hindi pwede. Lalo pag si Coach Putit yung coach mo. Oo naman. Mga well-known coaches natin dito sa ating basketball sa Pilipinas yan eh. By the way, nag-a-analyst din yan si Coach Putit. He does analyst work. Parang itong si Arjan lang. Meantime, Zig De Vera dribbled it off his foot. Gandang drive do. Nakakuha sila ng magandang drive on the pro lane. Kita nila yung opening lane. Pero talagang marami pang kailangan i-improve pagdating sa pag-finesse ng kanilang mga driving skills. Rizal Caras can get his 5th three-pointer, pero gandang kick out yun from Julian Villano. 54-39, still a 15-point advantage for Mandaluyong. Hindi pa silang maagawan. Rich Fernandez to a wide-open Lopez who can't knock it down. Rebound by Julian Villano. Alcaraz, the crossover. Alcaraz using that sidestep. The drop, hindi nga lang papasok yan para kay Hondante. Alcaraz pa din. Sasablay, Andre Zeta. Offensive board blocked by Abubo. Jaden Abubo just putting his hands up. Naka-block pa siya doon. Ganon kahaba etong si Abubo. Minsan, lalo pag ganito yung sitwasyon nyo, kalagayan nyo, no? Bonus na lang yung block dyan eh. Kasi hindi ka na pwedeng magbaba ng kamay mo. Saka mas malaki ka naman. So, mabother mo lang yung tira. Iba mo lang yung tira. Okay na yun. Exactly. That's a good defense na nga. So how will you defend this player, Julian Villano?
21 big points. Dala niya yung backpack of skills niya dito. Charles, sa ating laro, grabe ang pinapakita dito ni Julian. Turnover para dito sa Cavite. Julian Villano na naman. And Andre Zeta, nahuli. Nabuking. Ginulangan. See this again. Alcaraz. Grabe talaga yung shooting touch nito ni James Alcaraz. Timeout doon ng Cavite City. .302 remaining here in quarter number 3. 58-39 is the score. Di nang lumalayo itong Mandaluyong Junior Microsmith. And for Cavite, we need to see more action from the inside, no? From those dunker spots, dahil so far puro galing sa labas yung offense nila eh. Ang lalaki naman nila eh. Yun yan, no? Kailangan ma-realize nila na kailangan i-maximize nila yung kanilang size and length dito sa ating laro. Enzo Gallardo grabs the board. Enzo going all the way. Inagis na lang pero merong foul. Speaking of sapatos, no? Tignan mo naman yung sapatos niyan. Charles. Reverse Grinch. Na ebok. Grabe. Iba na talaga ang shoe game ngayon. Imagine wearing a 20,000 peso pair shoes. Ako din, pag nadumihan niya, magagalit ako. Alam mo, pag ganyan sapatos ko, itatago ko na lang eh. Maalikabukan lang, parang masasaktan na ako eh. Meantime, Rich Fernandez, yan, big-to-big action. Jaden Abubo getting the offensive board. Binigay kay Rich Fernandez. They really need a lot of that para dito sa Cavite City dahil kailangan talaga nila i-maximize dahil nga lamang na lamang sila dito pagdating sa size and length. Great move, hindi nga lang papasok para kay Del Rosario. Jaden Abubo on the move, loses control of the leather traveling violation. Nandun na yung gigil eh, no? Charles, may kita mo yung gigil na nandun na, malapit na siya sa basket. Nabitawan pa niya yung bola. Ayan no, kitang-kita mo yung gigil. Talagang sayang. This opportunity again for Cavite City. Hondante. Ako. Hindi masasalo ni Deano yan. Papunta siya rin sa kaliwa. Ay, sa kanan eh. Yung bola papunta rin sa kaliwa. And to think, Charles, no? Itong Cavite City, kailangan talaga nila i-maximize to. Lalo-lalo na wala dito yung first unit ng Mandaluyong. Kung gusto nilang makadikit pa dito sa laro na to. At maibaba ang kalamangan bago matapos ang ating third quarter. Kailangan makastop sila at makashoot sila dito sa kanilang possession. A minute remaining sa ating pangatlong yugto, 58-41. Enzo Gallardo doesn't have the numbers, decides to wait for his teammates. Zeke De Vera. Gets fouled. Kuha na sila ng penalty doon. Smart move na alam niya na warning for penalty na doon ang Mandaluyong, pero yun nga lang, hindi kailangan mag-materialize ang kanilang free throw shooting.
Tinitignan tayo ng ating official na si Boss Andrew Ampo. 2 free throws. Sablay para kay Zeke De Vera. Buenzalida. Now Deaño. Short on the 3. On the other side, Jaden Abubo. Kala ko sasablay, parang sumobra yung tira pero pasok. May may halong pectus. Finger roll. Nag-materialize na yung giggle niya. Oo. 15 seconds remaining. Del Rosario, naibigay dito kay Zeke De Vera. Chance to end the third on a good note. Jaden Abubo. 3 seconds remaining. Kongzon. It's the left side of the ring. And that is going to be the end of the third quarter. Still Mandaluyong in the driver's seat. Being undermanned, taking its toll para dito sa Cavite City MTJH. Tignan natin ang Chef's Magic third quarter highlights. What a way for Cavite City to end the third quarter for them. Getting the rhythm that they want para tapusin ang third quarter. Tignan natin kung madadala ba nila ang rhythm at momentum na nakuha nila sa fourth quarter. Tignan natin ang adjustment ng both teams na ito. 58-45, a 13-point advantage para sa Junior Mandaluyong Microsmith. Fourth and final quarter dito sa Antipolo Sports Hub. Second game of 8. Charles Bechong, Arjan De La Cruz, and Danea Mada at courtside. 58-45. 13-point deficit para sa Cavite. Paano susolusyonan ito ni Coach Potit De Vera? Jaden Abubo. He scored the last 4 points for Cavite. Kanila pa din ang bola. Jaden na naman. Abubo going all the way, overshoots. Rebound Andre Zeta. Napangiti na lang doon si Jaden. Nang hinayang sa kanyang tira doon. There's Julian Villano. Missing. Pero nasaktan itong si Jaden Abubo. He's down on the floor. Kung ano nangyari sa kanya. Maybe later on we'll have an update from Dene. There will be a review on the last sequence of He plays. seems to be holding on to the left side of his face. All players please proceed on the shaded area in front of your respective benches. He seems to be okay. Parang napangahan yata siya dun. For Jaden Abubo. Agad naman nag-sorry itong si Julian Villano. Insidenteng natamaan yung panga. Jaden Abubo. Ito yung mga mga very unfortunate to see. Si Jaden Abubo, the lone bright spot para dito sa Cavite City. Hope he's okay. It's nothing serious. Pinunalit natin. It is a better angle. Ayun, pagsakan ng siko ni Julian Villano. That's gotta hurt. Sakit talaga yun. Yung mga nakakahilong area kapag natamaan yan. Mukhang wala namang itatawag ang ating referees. Unfortunate incident eh. Hindi sinasadya. Wala namang
intensyon itong si Julian Villano na mabagsakan ng siko itong si Jaden Abubo, but he's gonna be subbed out. Tingnan natin kung makakabalik siya dito. Kasimula lang ng 4th quarter, siya yung huling naka-score ng huling 4 na puntos nitong Cavite. Julian Villano sizing up his defender and then pulling up. Ang galing. Julian Villano. Napapawaw ako dito. What a move! Alcaraz, everything but the shot. Kanila pa din ang bola. Alcaraz, free for the 3, thought about it. Julian. Now Alcaraz. Happening violation. Classic case of overpassing. Grabe yung skill level nito ni Villano at Alcaraz. Talagang nangingibabaw eh. Villano so far 23 big points. Make that 25. Chance to make it 26. And he already tied his average and pound for pound fitness foul counted doon para kay Julian Villano. Hindi nga lang niya pupuntos yung kanyang pang 26. Still, a very great performance para kay Villano. 62-45, 17 points ang abante. Ito mga nakapula. Alcaraz grabs the board. Up ahead is Julian Villano. Ayaw pala ng pang 26. Gusto 27. May pa-jelly layup pa siya doon. Ang pinapractice niya yung jelly layup, ano, Charles? Oo, hindi naman masama yun kung pinapractice mo. Hindi naman masama kung hindi, tapos gagawin mo. Napaganda pa ang pasa ni Andre Zeta. Yung mga baskets itong Mandaluyong ang dali na dumarating sa kanila, no? Hindi sila nahihirapan na makapuntos. Habang dito naman sa kabila, kada score nila yung mga pinakamahihirap, as Andre Zeta will be called for a foul. Masyado talagang madali. Hindi sila pwede makipagpalitan ng basket dito. Zeke De Vera. That one is good. The strong drive to the basket. .43 remaining. 66-49. Andre Zeta gets the steal. Andre trying to go all the way. Zeta, he does go all the way, but he couldn't score doon sa kanyang first attempt. Doon sa pangalawa, yun na. Using his athleticism on that play, cleaning up his own mess. Convert kagad doon si Andre Zeta. Gallardo, the fake, the step through, and that one is good. So Gallardo, and we're happy to see na nakabalik siya dito sa ating laro, no, after that collision on the second quarter. The timeout has been called by Cavite City MTJH. 6:02 remaining. 68-51 is the score. Sa kasamaang palad, si Abubo from Cavite team ay nasiko directly sa kanyang kaliwang panga.
He's currently resting and in good hands on the sidelines. He's said to be unable to get back on the game para ma-prioritize niya ang pag-recover. Back to you guys. Thanks so much for that injury update from Jaden Abubo. Dane Yamada. Get well soon for Jaden. We hope that it's nothing serious. Pero masakit nga naman kasi talaga yung mabagsakan ng siko. Although hindi sinasadya, siko pa din yan. Sa panga, walang muscle dyan, walang magpoprotect. Yeah, it's gonna hurt. Oo naman. Sakit talaga yun. Halo na. Maganda yung nilalaro niya dito sa ating ball game, Charles. 15 points. Together with Rich Fernandez. Julian Villano, now Andre Zeta. 5:45. Villano can't get his 30th point. There you go, Lopez. Fernandez puts it up. Can't put it in. And Andrew Sanchez gets called for a foul. Oh, hindi pala foul. Kumbaga natapik lang niya palabas. Wala namang sinignal na foul ang ating referees. Bang-abang lang. Alcaraz free for the 3. Aray ko. Pang-5 niya na yan. Ang sabi doon, James Alcaraz. Grabe yung shooting stroke na itong batang to, Charles. Zig De Vera. Nothing on that layup. Julian Villano almost cherry picking for his 29th point. Zig De Vera. Fading away. No, Andrew Sanchez grabs the offensive rebound. Went behind his back, pulled it up. Hindi nga napapasok. And Julian gets blocked. Ball was stripped away. At this point, medyo foregone conclusion na rin. 73-51. Nilabas na ang first unit ng Mandaluyong dito. Nandiyan pa rin ba si Villano? Wala na, nilabas na. Nilabas na. Pinagpahinga na with 29 points. Okay na yan! Ni Coach Jesse. Madali ka pa dyan. Pero yun nga, no, nung nilabas na tong first unit, it's a chance naman para dito sa second unit ng Mandaluyong na pakita nila na kaya din nila, pakita nila sa coaches nila na kaya din nila makipagsabayan dito sa ating liga. Dahil para sa akin, Charles, there's no such thing as garbage time. Kasi ito yung mga chance na binibigay sa'yo ng coaches na sige nga, pakita mo sa akin na dapat ba kitang bigyan ng minuto. 12 on the shot clock. Congzon. Buen salida, he's on the move, kicks it out. Del Rosario's 3. Rebound by Lopez, bibigay sana kay Andrew Sanchez, pero nandoon si Del Rosario. Hondante has it. Pick by Buenzalida. Dito ang agaw. Etong si Luigi Lopez who goes all the way. Sablay nga lang, Andrew Sanchez. And Luigi Lopez draws a foul, so he will be headed to the line for 2 free throws. And a timeout has been called by Cavite City MTJH Basketball Academy. See this again, Rich Fernandez getting his 17th point. 73-53.
2:40 remaining here in this ball game. 73-54. Ondante. Now Del Rosario, bigay sa ilalim. Buenzalida, tough shot. Julian Fernandez. Kanya pa din ang bola. Deaño puts it up. It's off target. Andrew Sanchez, free for the three. Andrew knocks it down. Natin, last final push para dito sa Cavite City. A minute and 44 seconds. 73-56. Dadatingan na yung mga players and fans na itong dalawang teams na susunod na maglalaro. Maraming mabibigyan ng Chef's Magic dito mamaya. Through T-Ice-T. Oo. Congzon, bigay kay Buenzalida. He spins, he gets bothered. At hindi natawagan ng shooting foul doon. A chance for Cavite to make a stop. Three seconds to shoot, Congzon. That one is short, offensive board. Deaño, it's in. That's David Deaño. Less than a minute remaining. And itong Cavite, lumaban naman, Arjan. No? Talagang banderang kapos lang sila dito kontra Mandaluyong. Dahil syempre, iba pa rin yung lamang kay sa tao, may pamalit. Nakakapagpahinga, nakakabalik. Exactly, no? Siyempre, mahirap talaga maglaro ng kulang-kulang kayo. Yun nga, factor talaga. Yung kulang kayo. Siyempre, yung fatigue nga ang magiging ano. And siyempre, yun nga, yung unfortunate na nangyari, yung injury. Para dito kay James Abubo. Jaden Abubo, rather. Still, makikita mo ay may hope pa para dito sa Cavite. No? Hindi pa naman huli ang lahat para sa kanila. Alam naman natin kung ano kaya nilang gawin, di ba? Kapag kompleto sila, Jaden Abubo nandiyan dyan, Rich Fernandez. It's just a matter of, you know, sustainability. Kasi it's really hard to win ball games. Lalo na magsisimula kayo, 5 piraso lang yung sa inyong players. Again, congratulations dito sa Mandaluyong Junior Microsmith. Final score, 75-60, a 15-point win for Junior Mandaluyong Microsmith. Finally, back in the winning column na itong mga bataan ni Coach Jesse. And of course, a big win for them. Big players making, you know, big time plays. Julian Villano, 29 points. Alcaraz with 23 big points in 5 3-pointers yung kanyang pinukol dun. Yun na nga, ano? Itong dalawang players na binanggit mo, Charles, Villano is just too much for Cavite City. Ang hirap i-stop na itong batang to. And syempre, tinulungan pa yun ni Alcaraz, ni Zeta. At the end of the game, it's a collective effort pa rin ang nangyari dito sa Mandaluyong. Pero ito, yung mga titignan nating mga players para sa kanilang mga upcoming games, kung magiging consistent ba sila sa kanilang performance para makuha yung mga susunod na panalo para sa kanilang kupunan, Charles. And of course, Julian Villano, siya ang ating Chef's Magic Best Player of the Game. Averaging 25 points, ngayon 29 nga tapos. At maaga nga siyang nilabas dito 4 minutes pa lang nilabas na agad siya. Pero I believe kung tinapos niya to, he would get 33-35 points easily.
Kayang-kaya. Kayang-kaya. Walang magiging problema yan para kay Julian Villano. Right from the start, he has already imposed his will. At ngayon, kasama siya ni Danae Yamada. I am here right now with Julian Villano, our Chef's Magic's best player of the game. Julian with 29 points, 8 rebounds, and 5 assists. Congratulations. Ano yung gagawin mo moving forward with this momentum that you created? Ano po, tutuloy-tuloy lang po namin yung ginawa naming laro kanina. Tapos kukunin lang po yung kumpiyansa na yun hanggang sa last game namin sa Elims. Tapos dadalhin po namin hanggang playoffs. Ayun po. Maraming salamat. May mga gusto ka bang batiin at pasalamatan? Binabati ko po si Boss Kim sa manager namin, kila coach, tapos shoutout sa driver ko na sumundo sa akin sa bahay papunta dito. Tapos shoutout sa family ko na nanonood sa bahay. Tapos shoutout sa manager ng Doc Boleros, tapos sa manager ng ALM kay Ma'am Ana Dubiga. Tapos shoutout sa girlfriend ko kay Joanno. Ayun lang po. Maraming salamat. Turning it over to our Hustle Club's defensive player of the game and to our Don Benitos assist man of the game. Thanks so much, Danae. Yan natin, itong ating The Hustle Club Defensive Player of the Game, Clarence James Alcaraz. 12 rebounds, a couple of steals, and a block. Hindi lang yan, meron din siyang 23 puntos, double-double performance para kay Alcaraz. At ito naman, ang ating Don Benitos assist man of the game, Zeke De Vera from Cavite City. 7 assists ang kanyang nagawa ngayong laro, but still it wasn't enough to get that win against Mandaluyong. Coming up, it's our third game of the day in the 18 and under division naman. Still Mandaluyong kontra Cavite. Wag po kayong alis, magbabalik ang Manny Pacquiao's Junior MPBL Season 3, ang liga ng bawat batang Pilipino. Chef's Magic game highlights coming your way. Liga ng bayan na to, mga kabataan na sugod, Junior MPBL para sa'yo. Ang liga ng bawat batang Pilipino, liga ng bayan na to. Klaro na to, huwag kang sumuko sa gustong gawin.